Kaya naman alamin na natin, sabi nga ni Sandro na meron pa pumasok. Ayan, si Bagyong Isa nga, alamin natin yung mga kung ano ba, kung gaano siya kalakas, anong signature na ba. So, alamin natin yan lahat with Amor De Rosa sa Panoon TV. Good morning, Amor. Good morning din sa inyo dyan, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Amor, at good morning din sa mga viewers niyo. Mr. Pura, tulad nga po ng nabanggit nila, Dayan, ito nga ganap nang naging bagyo, itong low pressure air na binantayan natin kahapon dito sa silangang bahagi ng Quezon. So ngayon ba sa mga oras na ito, ano na bang update natin sa lokasyon nito? Ito ba ay patuloy na lumalakas at papaano ba yung magiging movement nito? At syempre, marami pong nagtatanong sa inyo, meron na bang nakataas na storm warning signal dito sa ating bansa para sa ating mga kababayan na kabubukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon? Tama ka nga, Amor, itong ating binabantayang sama ng panahon ay naging isang ganap ng bagyo. Ito ay tinawag nating si Isang o pang-siyam nating bagyo sa taong ito at pangalawa ngayong buwan ng July. Sa ngayon, itong si Isang ay tinatayang nasa layong 300 kilometers silangang bahagi ng Infanta, Quezon. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at inaasahan nating kumilos pahilaga, luran sa bilis na 19 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas po ang ating public storm warning signal number 1 sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Ifugao, Cagayan, kasama na ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Isabela, Quirino, Aurora, Mountain Province, Kalinga, at Apayao. Ang ating mga lugar na nakataas ang public storm warning signal ay inaabisuhan po natin na mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang dala pong pag-ulan nitong si Isang ay nasa 5 to 15 mm per hour or nasa moderate to heavy po yan sa loob po ng kanyang 300 kilometers na diameter ng ating bagyo. Mr. Pura, ay nabanggit mo na itong mga lugar na kabilang dito sa storm warning signal number 1. Ano naman ang dapat nating asahan sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao? Sa ngayon, maliwalas pa ang panahon natin dito sa Northern Luzon. Subalit, naasahan natin mamaya paglapit pa po ni Isang dyan sa lugar na yan, since nakataas po ang public storm warning signal number 1, dyan po sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Babuyan at Calayan Group of Islands, Cordillera Autonomous Region at probinsya ng Aurora at Quezon, makakaranas po sila ng mga pag-ulan at mga pagbugso ng hangin maya-maya lang pong hapon at gabi. Dahil yan po doon sa ating bagyo, meron din silang inaasahang mga storm surges o pagtataas ng mga alon at mahangin na karagatan. Dito naman sa Bicol Region, sa kasalukuyan po ay nakakaranas po sila ng malalakas or katamtaman at malalakas ng mga pag-ulan. So inaabisuhan po natin ang mga kababayan ko dyan sa Bicol Region na mag-ingat po sa mga posibleng landslides at flash floods. Dito po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, kasama ng Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at ibang bahagi po ng Visayas, magkakaroon po tayo ng maulap na papawirin na may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po sa area ng Mindanao, maaliwalas po ang panahon nila dyan. Bahagyang maulap lamang po sila at pagsapit ng hapon at gabi, magiging maulap po sila at may inaasahang isolated or localized na mga rain showers at thunderstorms. Mr. Pura, ngay may bagyo na naman tayong binabantayan. I'm sure marami sa ating mga kababayan ang magtatanong kung kailan ba ito inaasahang lalabas ng ating Philippine Air Responsibility. Magtatagal pa ba ng ilang araw itong bagyo na ito dito sa ating PAR? Yes, Amor, sa kilikilis nitong ating bagyo, inaasahan natin ito mag-landfall dito po sa probinsya ng Cagayan or Isabela area mamayang gabi or madaling araw. At inaasahan natin sa July 18 ay nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility o nandiyan sa area po ng Taiwan. Pero habang nasa loob pa ito ng ating Philippine Air Responsibility ngayon, posible pa ba na lumakas ito sa pagiging isang tropical storm? Dahil ngayon, ito ay nasa tropical depression category pa lamang. So, at ano ba yung magiging dahilan ng paglakas pa nito? Yes, Amor, posible pa itong lumakas upang maging isang tropical storm dahil ito po ay nasa dagat pa. Subalit sa ikli ng babaybay niyang lugar bago mag-landfall, pag nag-landfall po ito ay tumama dyan sa area ng Mountain Province ay magkaka-friction po yan or babangga po siya. Mahihirapan na po siyang mag-intensify pag siya po ay nag-landfall. At inaasahan natin pagbalik po nito sa karagatan ay may chance na po ulit itong lumakas.
Eto naman, Mr. Pura, dahil ayon nga sa nabanggit mong forecast kanina, napansin ko na marami pa ring area sa ating bansa ang makakaranas sa mga pag-ulan kahit hindi sila kasama dito sa binigyan ninyo ng Storm Warning Signal number 1. So ngayon, ano ba yung dahilan bakit maulan pa rin yung panahon sa ibang areas dito sa Pilipinas na hindi naman kasama dito sa binigyan ninyo ng Storm Warning Signal? Dito po sa area ng Bicol Region, yung pong wind convergence ang siyang nagpapaulan sa kanila sa kasalukuyan. Yung pong hangin na nanggagaling sa southwest at yung hangin na hinihigop naman nitong ating bagyong si Isang. So yan po, papansin nyo sa satellite, makakapal po ang mga kaulapan natin dito po sa area ng Bicol Region. Katamtaman hanggang malalakas na pagulan po ang ating inaasahan or nararamdaman nila sa kasalukuyan. Dito naman po sa western section po ng ating bansa, habagat po yan o yung ating southwest monsoon ang siya naman nagdadala ng kaulapan po. Kasama na din dyan ang Metro Manila. So ayan po mga kababayan, bukod po dito sa epekto ni Bagyong Isang, na dito nga po makaka-apekto sa mga binigyan natin ng Storm Warning Signal number 1, meron pa rin po tayong umiiral na Southwest Monsoon o hanging habagat. At pati na rin po meron din po tayong mga wind convergence, kaya nagkakaroon po tayo ng mga cloud formation at ito nga po yung magdudulot ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa inyong mga lugar. Ayan, maraming salamat Mr. Pura sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, para po sa ating mga kababayan na maapektuhan po or kahit indirect na naapektuhan ng ating bagyong si Isang, mag-ingat po kayo at lagi po tayong makibalita dito sa Panahon TV. Ayan po at natunghayan nga po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa inyo, Sandro. Maraming salamat sa iyo, weather lover Amor La Rosa.